comatose yung presidente, hindi siya makasalita. So, it will be his cabinet that will declare it. Now, may mga agam-agam, what if itago nila yung totoong kalusugan ng presidente, yung katayuan ng kanyang kalusugan, nakakoma siya for example, takot sila na mahawakan ng presidente ang kapangyarihan ng Office of the President. Ano dapat yung gagawin? Well, base sa konstitusyon, dapat maging honest ang kabinete. They will have to find out, kung ano talaga yung nangyari sa presidente. It can be done through a congressional hearing. I-demand ang presensya ng kabinete at mag-imbestiga ang either Senado at House. Or totoong kalagayan ng kalusugan ng Pangulong Marcos. Ano ba talaga? Kasi ang sabi nga dito guys, what if lang po ito comatose ang presidente. What if lang? Wala. Kasi ang unang-una dapat magsasalita dyan, mga cabinet members. So ibig ba sabihin mga kaibigan, tinatago din ng mga cabinet members? Kasi hindi sila nagsasalita Wala namang nagsasabi sa kanila kung ano ba talaga nangyari sa kanyang kalusugan, di ba? I mean, sige, sabihin natin guys na nagpakita nga siya sa araw ng kagitingan. Okay, sige, okay. Just for the sake of an argument. Meron nga siyang video, sige. Lumitaw talaga siya doon sa araw ng kagitingan. Okay. Pero tandaan nyo mga kaibigan, wala pa rin po tayong katibayan dyan. Bakit? Dahil hindi pa sila naglabas ng talagang video na live live feed na talaga ipakita nila na itong si Bangag buhay na buhay. Wala pa. Di ba kaya nga marami pa rin nagtatanong ngayon, asa na ba talaga si Bangag? Bakit absent? Absent pa rin. Hindi pa rin siya visible. Di ba? Kumbaga guys, tanong lang naman yan. Kasi may karapatan tayong magtanong kasi nga wala pong hindi po sila nagbigay ng medical bulletin, wala silang binibigay na confirmation sa atin. Basta pag nakita lang doon sa araw ng kagitingan, okay na po kay Auntie Claire yun. Kasi si Auntie Claire naman palagi nagsasalita dyan. Para kay Auntie Claire, okay sa kanya yun. Tapos tayo, fake news. Kaya ang tanong ngayon, ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo? Ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo? Yan po ang tanong. Saan na ba talaga ang Pangulo? Okay, pakita muna natin yung picture. Magpapakita muna tayo ng mga picture po mga kaibigan para po meron po tayong katibayan. Ayan. Ito po. Ayan Ito po si ayan kasama niya si Pam Itong si Lisa Tanas ay nasa Cebu, nasa Mactan International Airport. Sine-check daw niya doon. Pero wala po siyang kasama hindi niya kasama si Bangag. Ang kasama lang po niya mga kaibigan ay itong si Pam. Ang isang traidor na gobernador. Itong si Pam, wakwak Pam, wakwak. Gobernador wakwak. Traidor din pala itong hinayupak na tong gobernador na to. Akala ko totoong tao ito. Ayan tingnan niyo yung picture wala, di ba? Hindi naman niya kasama si Bangag. Kasama niya si Bangag? Hindi. Kaya nga tinatanong, nasaan si Bangag? Yun ang tinatanong. Kasi hindi nga dinidisclose ito pa, mayroon pa tayong isang picture dito. Ayan wait lang pareho pala to. Wait lang po Nasaan si Bangag? Yan ang pinakamagandang tanong. Bakit palaging absent? Bakit kaya palagi siyang absent, no? Ano kayong problema niya? Ayan Diba? May nakikita ba kayo diyang Bangag? Wala. Nakikita nyo lang sa litrato si Lisa Tanas at saka si
Traidor. Si Governor Traidor. Di ba? Ito po mga kaibigan, basahin lang po natin guys ang post sa isang social media page. Ito ha, may pa ano ako sa inyo. Ayan po mga kaibigan, ito po, siya mismo nagsabi niyan eh. Basahin niyo po sa inyong screen mga kaibigan. Kung klaro ba sa inyong screen guys, pakibasa po. Lumabas kasi yan kahapon eh, 'di ba? Yung mga post po. Napansin niyo guys yung mga post? Lumabas yan kahapon eh. Nakarating na sa kanilang nakarating na kaninang 2:45 PM ang Pangulo at Lisa Marcos sa Amerika. Ano yan? Mga patibong po yan guys, no? Mga patibong. Ito pa, may papakita pa tayo. Marami pa tayong mga picture dito ng papatibay po mga kaibigan na talagang meron pong something eh. Di ba kasi ayaw po nilang ilabas si Bangag. Ilabas nyo na kasi si Bangag. Ito po, basahin na po natin guys. Ito po ang sinabi ni Auntie Claire. Sabi niya, kinumpirmang nasa Pampanga ang Pangulo. Nasa Pampanga daw. Yan kumpirmado daw. Kinumpirma ni Presidential Communications Office PCO Yusek Claire Castro na nasa Pampanga si Pangulong Marcos Jr. nitong Abril 10 para sa isang inspeksyon ng mga proyektong pabahay ng pamahalaan. Ayon kay Castro, ang pagbisita ng Pangulo ay nakatuon sa pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program, partikular sa Pasinaya Homes sa Magalang na isa sa mga itinuturing na pangunahing housing developments ng gobyerno. Ayan po, nasa Pampanga. So ibig sabihin mga kaibigan, wala siya sa Amerika, wala siya sa Japan, wala siya sa New York. Nasa Pampanga. Ano ba talaga kuya? Kaya po mga kaibigan, mag-ingat po tayo guys. Kasi umiikot-ikot ngayon ang mga misinformation eh. Di ba? Kumbaga sila lang pong nag-iimbento niyan para madinlang po ang mga tao. So ngayon mga kaibigan, nasaan po ang Pangulo? Yan ang tanong. Yan ang pinakamagandang tanong ngayong araw. Kasi after po ng araw ng kagitingan guys, wala na. Wala na talaga, hindi man lang pinakita sa mga mainstream media na meron po siyang live streaming o kaya nag-meeting. Tapos pagdating ng Agis, sabi nasa Pampanga, yung mga ganing style. Tapos si Lisa Tanas nasa ibang lugar o magkahiwalay sila. Ayos magkahiwalay, no? Bakit kaya sila magkahiwalay? Baka hiwalay na sila. Oo nga sinabi na sa New York ano yun patibong lang po yun, patibong. Joe Reyes, wag po kayo maniwala, patibong lang nila yan guys para kagatin po ng mga Duterte supporter. Kaya nga natin pinag-uusapan ito para ma-aware kayo kaya ko nga ito tinapik guys para ma-aware kayo na next time po wag kayo basta-basta maniniwala. Kaya nga pinapakita ko sa inyo mga picture para bahala na po kayo mga kaibigan kung ano po masasabi nyo dun. Diba? Kasi klarong-klaro naman po mga kaibigan na talagang ito po isang patibong. Ngayon, ang tanong dito ni Attorney Hinlo, what if kung comatose nga